Ka-Express, may isang numerong hindi pwedeng basta lampasan. 4 na panalo at 10 talo ang record ng Pilipinas sa sample ng mga laro mula nang mawala si Kai sa ating national team matapos ang kanyang ACL injury noong January 2025. Hindi ibig sabihin na si Kai lamang ang dahilan ng bawat panalo o pagkatalo, pero kapag pinagsama ang record at team statistics, malinaw na may malaking nawawala sa sistema. Sa comparison na inilabas ng ESPN, ang Gilas ay may 5-1 record sa 6 na larong kasama si Kai, kumpara sa 4-10 nang wala siya. Mas mabigat pa ang pagitan sa performance mula 94.8 points per game, bumagsak sa 76.6. Mula 72.2 points allowed, tumaas sa 81.7. Mula 48.3 rebounds, naging 44.3. Mula 25.8 assists, naging 18.7. Hindi maliit na dip, halos buong identity ng koponan ang nagbago. At bakit? Dahil ang 7-3 presence ni Kai ay hindi lang tungkol sa blocks. Kapag nasa loob siya, napipilitang mag-adjust ang depensa, nagkakaroon ng lap target, post option, offensive rebounder, passing hub at deterrence sa rim ang Gilas sa iisang manlalaro. Dahil doon, mas maluwag ang driving lanes at mas malinaw ang spacing para sa mga guards at shooters. Ngayon, papasok ang Pilipinas sa second round na may 2-4 record at 4-game losing streak. Sa August 28, haharapin nila ang Jordan at sa August 30 naman ang Iran sa Mawa Arena. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung mamimiss ba ng Gilas si Kai. Ang mas mahalagang tanong, paano ibabalik ng Gilas ang mga bagay na siya lamang ang sabay-sabay na naibibigay. Kaya unahin natin ang pinakamalagang paglilinaw. Ang 4-10 record ay hindi simpleng patunay na kapag wala si Kai, siguradong talo ang Gilas. Maraming nagbabago sa bawat window, kalaban, roster, preparation time, injuries, availability ng naturalized player, at kalidad ng execution. Pero ang record ay valid na warning sign dahil tugma ito sa nakikitang pagbabago sa paraan ng paglalaro ng koponan. Sa offense, ang pinakamalaking nawawala ay vertical pressure kapag may 7-3 center na kayang sumalo sa taas, mag-roll patungo sa ring at tapusin ang play. Hindi pwedeng manatili lamang ang opposing big man sa harap ng ball handler. Kailangan niyang umatras, mag-tag sa roller at humingi ng tulong mula sa weak side. Isang simpleng pick and roll kay Kai ang pwedeng lumikha ng 3 resulta: lob sa gitna, open 3 sa kanto, at driving lane para sa guard. Kahit hindi siya makatanggap ng bola, ang gravity niya ay gumagawa ng espasyo. May konkretong halimbawa ang Gilas laban sa New Zealand noong November 2024 sa makasaysayang panalo ng Pilipinas. Nagtala si Kai ng 19 points, 10 rebounds, 7 assists at 1 steal at 2 blocks. Hindi yun ordinaryong double-double. Ang 7 assist ay napapakita kung bakit mahirap siyang palitan. Kaya niyang maging finisher big man at sabay na facilitator mula high post o short roll. Kapag dumable ang depensa, may kakayahan siyang makita ang cutter at shooter. Kaya hindi aksidente na mas mataas din ang assist ng Gilas sa comparison kapag kasama siya. Sa depensa, hindi kailangang i-block ni Kai ang bawat tira para maramdaman ang kanyang epekto. Ang rim protection ay nagsisimula sa pag-alinlangan. Kapag alam ng guard na may 7-3 defender sa ilalim, nagbabago ang angle ng drive, napapaaga ang floater, at ipinapasa ang bola palabas. Yan ang tinatawag na deterrence, mga attempt na hindi na itutuloy dahil naroon ang bantay. Kapag wala ang ganitong presence, mas madalas napipilitang tumulong ang wings mula sa corners. Kapag nag-collapse sila, bumubukas naman ang kick-out 3. Mahalaga rin ang defensive rebounding. Ang possession ay hindi natatapos sa magandang contest. Natatapos lamang ito kapag nakuha ang bola. Sa statistical comparison, mas mataas ng 4 na rebounds bawat laro ang Gilas kapag kasama si Kai sa international basketball. Ang 4 na extra possessions ay pwedeng maging 8 puntos o 8 transition opportunities o 2 foul na hindi kailangang ibigay. Lalo itong critical laban sa physical teams na may malalaking front court. At dito natin makikita kung bakit hindi sapat na sabihin kumuha lamang ng isa pang matangkad. May mga kapaki-pakinabang na big man ang Pilipinas, may athleticism, energy, stretchability at toughness, pero ang kailangang palitan ay hindi lamang height. Kailangang palitan ang sabay-sabay na rim protection, rebounding, lob threat, passing, screening at anterior scoring.
Posibleng paghatian ito ng 2 o 3 manlalaro pero mas komplikado yon sa rotation at lineup balance. Ang 106-102 double overtime loss sa New Zealand nitong July 3 ay patunay na kaya pa ring lumaban ng Gilas nang wala si Kai. Umabot sila sa 2 overtime laban sa Tall Blacks pero pagkaraan ng mahabang laban at biyahe, bumagsak sila sa Australia 92-49 nitong July 6. Hindi makatarungang isisi ang blowout sa pagkawala ng isang tao, lalo na at may fatigue at iba pang personal issues, pero ipinakita ng 2 laro ang problema, kayang gumawa ng heroic effort ang Gilas, pero mas mahirap panatilihin ang size, control at efficiency sa loob ng buong window kapag kulang ang kanilang pangunahing interior anchor. Kaya paano dapat tugunan ng Gilas ang sitwasyon habang hinihintay pa ang opisyal na konfirmasyon kung makakabalik ba si Kai para sa window 4? Una, kailangang tanggapin na walang 1-for-1 replacement. Ang mas makatotohanang solusyon ay collective replacement. Isang big man para sa rim protection, isa para sa rebounding at physicality, at mga guards at forwards na mas disiplinadong magbigay ng help defense nang hindi iniwan ang shooters. Sa offense, pwedeng bawasan ang pagdepende sa traditional post-up at dagdagan ang movement bago ang pick and roll. Kapag walang dominant lob threat, kailangang mas mabilis ang ball reversal, mas matalim ang cuts at mas consistent ang screening angles. Ang layunin ay gumawa ng advantage sa pamamagitan ng timing, hindi lamang sa laki. At dito magiging mahalaga ang chemistry dahil ang 18.7 assists per game sa without Kai sample ay nagpapakitang hindi lang finishing ang bumaba, pati ang ball movement at creation para sa isa't isa. Sa depensa, kailangan maging mas malinaw ang coverage. Magsushow ba ang big man? Magdo-drop, mag-switch, o gagamit ng zone sa piling possessions? Kapag pabagbago at late ang communication, doon nagmumula ang open layups at corner threes. Hindi kayang palitan ng hustle lamang ang height, pero kayang bawasan ng maayos na positioning ang pinsala. Kailangan maaga mag-box out ang guards at hindi pwedeng iasa sa center ang lahat ng rebounds. Ang urgency ay totoo. Dadalhin ng Pilipinas ang 2-4 record sa Group E kung saan kasama ang Australia, Iran, Jordan, New Zealand at Syria. Dahil carry over ang first round results, wala nang reset button. Ang August 28, Jordan agad ang kalaban. Kasunod ang Iran sa August 30 at parehong laro ay gaganapin sa Mawa Arena matapos ilipat sa Pasay ang buong Group E window. Ang Jordan at Iran ay parehong nagtapos sa first round na may 5-1 record kaya hindi ito ordinaryong homestand. Ito ay maaaring maging turning point ng World Cup campaign. Samantala, nakita si Kai na sumali sa practice ng Rain or Shine nitong July, bagay na agad nagpasiklab ng usapan online tungkol sa kanyang susunod na hakbang. Pero mahalagang maging responsable, ang practice appearance ay hindi automatikong PBA commitment at hindi rin opisyal na confirmation ng Gilas return.